KJFD, radio station. Kapag walang pasok ay mahilig kami gumala ng mga barkada ko sa kalsada man ito o sa dagat. Malapit lamang sa dagat ang tirahan namin kaya napagpasyahan naming pumunta roon pagkatapos naming mag-inom. Ngunit habang nagiinom pa lang kami ay purong kababalaghan na ang aming topic. May nagsabi na nakakita na raw sila ng white lady o di kaya kapre at ano pa mang lamang lupa. Siguro dala lang iyon ng alak kaya kung ano-ano na sinasabi nila tungkol sa mga nakikita nila pagsapit ng dilim. Medyo natakot rin ako dahil nasa labas kami nagiinom at madilim ang paligid, pero marami naman kami kaya kampante lang ako. Hanggang sa naubos ang alak, may lakas pa naman kami para gawin na napag-usapang magtungo sa dagat. Puro lamang lupa ang pinag-uusapan namin kanina kaya hindi ako takot sa dagat. Ngunit doon ako nagkamali. Dahil habang naliligo kami sa mababaw na parte ng dagat kung saan maraming tanim na mangrove ay may nakita kaming bata. Biglaan itong umiyak. Akala ko ako lang ang nakakarinig. Akali din ng mga barkada ko na isa-isa lang kaming nakakarinig o epekto lang ng alak. Kaya nagtanong ang isa kung naririnig ba namin ang iyak. Pagsabi naming oo, ay nagtakbuhan na kami. Habang papalayo ay kita pa rin namin ang bata at dinig pa rin namin ang iyak nito. Kahit madapaman kami ay tayo ulit hanggang makarating sa bahay. Mula noon ay madalang na lang kami pumunta sa parteng iyon ng dagat lalo na kapag gabi. May kaalaman sa Latin si Papa kaya kami nabuhay ng bunso kong kapatid. Malawak at maraming fish pan ang tirahan nila Mama at Papa dahil malapit ito sa sapa at dagat. Noong pinagbubuntis pa lang ni Mama ang nakakatanda kong kapatid na kasunod ng panganay namin ay may nangyaring hindi inaasahan. Tuwing hating gabi ay may naririnig silang huni na habang tumatagal ay palayo ng palayo. Noong una ay hindi nila ito pinapansin, ngunit kalauna ay nalaman nilang buntis si Mama at doon na nagduda si Papa. Kaya't nag-ingat sila para hindi mapano ang sanggol sa sinapupunan ni Mama. Ngunit walang talab ang pag-iingat sa isang gutom na nilalang. Sa kasamaang palad ay nakunan si Mama. Naghinagpi sila sa nangyari, subalit kailangan magpatuloy ang buhay. Makalipas ang ilang taon ay nagbuntis ulit si Mama at mas nag-iingat pa si Papa. Ngunit ano bang magagawa ng pag-iingat kung wala namang proteksyon? Kaya't nakunan ulit si Mama. Doon na nagsimula mag-aral si Papa ng Latin. Nagpaturo siya sa kanyang ama o aking lolo. Ginawa ang anumang tahas na kailangan, desidido maprotektahan ng pamilya. Nagdaan ulit ang mga taon at pinagbubuntis ako ni Mama nang nagtangka na naman ang nilalang. Ngunit sa panahong ito ay protektado na kami ni Papa kaya naman nasilang ako ng ligtas at gayon din ang bunso kong kapatid.